Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. This is Arvin Benedicto and today's video, mag-update lang po tayo and i-share ko lang po sa inyo yung pagpupunla ko ng ating ampalaya, Mestiza F1. And our verse sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So yun po. Let's go guys! Ito, kung makikita nyo itong box na to, nilagyan natin dati ito ng mga cow dung or dumi ng baka. Tapos nilagay din natin dito yung mga ANC, African Nightcrawler, para i-compose, magkaroon ng vermicast. Kaya lamang medyo napabayaan natin, and yon, dahil nga napabayaan, namatay yung mga African Nightcrawler. Pero at least yung mga dumi ng baka, syempre continuous yung decomposition, kaya nagamit pa natin bilang compost or bilang media sa ating paggagawa ng punlaan. At ito nga po yung natira sa nung nakaraan, yan halos ay pinong-pino na rin, kasi na to parang yung sa construction, yung inaag-ag para makuha yung pino. So yan, halong ano na po yan, halong lupa, dumi ng baka, tsaka vermicast, siguro meron ding konti. Tapos sinubukan ko dati na yun lamang ang gamit, puro na yon. Kaya lang masyadong pino na nga ang lupa, parang alikabok na nga yung iba. So pagka puro na yon, inilagay natin sa seedling tray, pag binasa, parang hindi tumatagos yung tubig. Kaya balik tayo sa talagang ginagawa natin na proportion na ginagamit ay ito, yung CRH. Yan, bali nung magpupunla na po tayo, napansin natin na wala na tayong ganito, kaya yan, bumili tayo ng 2 sako na tawag dito, bualaw ang tawag sa amin dito, yung palay na, yung balat ng palay ng bigas, yun, parang ganon. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. So basta yun, sa yung balat ng bigas na pag kiniskis ay ito ang natatanggal. Tapos sinunog natin, ginawa natin carbonized rice hull. Tapos ang pinaghalo nga rin natin, 2 tabo noong compost na vermicast, yung halo-halo ng vermicast, at saka 1 tabo nito. So ito po yung tabo na ginamit natin. So basta ang ano lang natin ay ang proportion ay 2:1. So ganun lang po. So ito pa nga yung natira natin. So naggawa tayo ng madami na 2:1, tapos kinapos tayo, kaya gumawa pa tayo dito ng konti, pahabol. So yan po. Bali ang ating punla ay itong Mestiza F1. So ito naman po yung Primera Grande patola, at saka meron tayo ding upo, kaya lang hindi nag-germinate. So nabili po natin ay yung 50 grams na patola Primera Grande. So ang naging laman po noon, hindi ko nabanggit sa nakaraang vlog, is nasa 360. So, sabi naman po ng isa nating kasamahan dito na meron daw mas malaki, parang ganitong ang size, na almost nasa 500 to 700 seeds. So ito naman po ang ating Mestiza F1. So yan na ampalaya. Ito naman po yung ating nabili, ay nagka-quantity ng 500 seeds minimum. So ang presyuhan po ngayon nung nabili ko ay 2,800 ang isang lata. So nagkakahalaga ng 2,800 na minimum 500 seeds. At yan po, dito na natin ipinunla sa punlaan ng sili. So dati ang ginagawa nating punlaan ay yung 104 holes na medyo malalaki yung butas.
Ngayon, tayo ay yung huli nating tanim, itong kasamahan nitong nakatanim pa. Nagpunla tayo at nagtesting tayo na ilagay dito kasi nakita natin sa ibang farm, nakita ko na ganito yung ginagamit nila at okay naman, kaya ako sinubukan ko rin kasi kung tutusin mas tipid din ito, mas tipid, mas madali at saka ano pa ba, yun, mas madami kasi 128 na nga yung holes nito. Tapos yun, nagkaayos naman, kaya this time ay yan din natin ginamit. So yun, hindi ko na lamang po na videohan yung pag pupunla. So 5 lata, nasa 2,500 seed. Halos ako lahat ang nagtusok nito, kaya medyo nakakasakit din ang mata. Mata at kamay. Yan. Tapos ito lang, kung mapapansin nyo ay nakalabas yung mga buto. Okay lang po yan, ganyan po talaga yung pamamaraan namin. Basta kung mapapansin nyo yung tusok yan. Ngayon naman pwede pa nating tanggalin to kasi wala pa tong sibol, wala pa tong ugat. Yan. Tanggalin ko lang yung isa para at least makita nyo na ito. Yan. Ito yung seeds. Yan. Kung mapapansin nyo po, yan yung may tilos na yan. Yan dapat yung itutusok natin. So dito naman, kung mapapansin nyo, medyo pabilog na ang style. Pero minsan, may mga buto na halos ay parehong may tilos. So yun, doon na lang kayo magde-decide kung alin ba talaga sa dalawa yung mas matilos. Or kung kayo nagdadalawang isip, pwedeng ang gawin nyo, halimbawa ito, yan, bungkalin nyo na lang ng ganon, tapos ihiga nyo na lang, pahiga, wag nang patusok, pahiga, yan, pahiga, tapos tabunan nyo lang, yan, ganon. Ngayon, pagka naman kayo ay medyo kabisado nyo na, so inyo na lang itusok para mas madali, mas mabilis ang pag-germinate at saka mas magandang pag-germinate pagka ganitong nakatusok. So yan, ating tingnan. So yan, itusok lang ulit natin. So yan po yung ating Mestiza F1. Again, inilagay po natin yung media, yung pinaghalong carbonized rice hull at compost. Tapos dinilig din natin gamit ang knapsack sprayer kasi po para hindi masyadong sabog agad, hindi masyadong malakas yung pressure ng pagdidilig. So kaya knapsack sprayer ang ating idinidilig. Ngayon, kung meron kayong mga microbial inoculant, lalong mas maganda para mas mabilis din mag-germinate yung ating punla. Tapos yan, pag nadilig na yung media sa seedling tray, atin ang itutusok yung mga buto. Yan. At pagkatapos natin itusok, kinakailangan ulit nating diligin. So yun po. Pagkatapos, mas maganda umaga at hapon ay ating dinidiligan yung ating punla para mabilis din siyang mag-germinate. So dati po, ang ginagawa ko, kada umaga lang ako nagdidilig. Kaya inaabot ng sa 9th day or 10 days pa bago ko maitanim. Pero noon pong nakaraan, accidentally na-discover natin na nagdilig tayo ng umaga at hapon. Sa pang-6 o pang-7 araw na itanim na po natin. Ang bilis niyang nag-germinate. So hindi ko rin po alam kasi ang pagkakatanda ko na sprayan din natin yun ng CHC Agritech. Ano nga po yun, microbial inoculant na nakakapagpabilis din para mabuksan o pumutok yung mga buto at mag-germinate. So hindi ko rin po alam, siguro may factor din yon, pero yun nga, umaga at hapon na dilig, mas nakakapagpabilis din ang pagpapa-germinate. So yun po, at yan, kung mapansin nyo, nakalagay siya sa katre. Ang purpose naman po yan for safety, para sa ating mga punla, dahil nga dito ay pagkagabi marami ding mga palaka na dumadaan, may mga pusa, may mga aso. So yan, yan po yung ating parang safety precaution. Yan, mga manok din pala. Yan, yun, kaya dito rin sa tabing bahay, yan, ito lang yung aming bahay, munting bahay,
At si Tutoy natutulog pa. Gusto rin mag-vlog. So ayan po. Bali, ganun lang po ang ating pagpupunla ng ampalaya. So, hindi naman po komplikado. So, pasensya na kayo at wala ang actual video. Pero ganun lang po kadali ang pagpupunla. So, again, Mestiza F1 ng East West Seeds. Yun. Pwede naman po kayong pumili ng ibang variety. So, hindi po tayo sponsored ng East West Seed na Mestiza F1. So, nagkataon lang na ito yung kalimitang mabenta dito sa aming lugar. Kaya ito yung ating napatanim. Dati, nagsubok tayong tumanim ng Condor. At saka, ano pa ba yan? Galaxy Max. So, hindi naman po siya yung sabi nung ating mamimili. Hindi siya yung prepare ng market dito sa amin. Kaya, ito, Mestiza F1 nating tinatanim. So, yan. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Yan, kasama si YP. Kaway-kaway muna. Yun. God bless. See you on the next video and to God be the glory. Bye-bye.